Nababaliw na siya, Ben. Ipasok na natin sa mental para makuha mo ang kumpanya. Malambing na bulong ng kabit niyang si Janine. Dati, ibinigay ko ang lahat, tiwala at pagmamahal. Ngayon, niyuyurakan nila ang pagkatao ko at balak agawin ang aking anak. Ngunit hindi ako basahan. Mula sa abo ng aking pagkawasak, babangon ako upang maningil. Handa na ba silang harapin ang apoy ng aking paghihiganti? Don't worry, hon. Wala namang alam ang babaeng yan, kundi ang maging isang sunod-sunurang asawa. Siya lang ang pinakamadaling pawn para makuha ko ang buong kumpanya. Ang mga salitang yon ay binitawan ni Ben nang may kasamang panlilibak na sinundan ng isang malambing at mapanuksong halakhak ng isang babae. Isang tinig na pamilyar kay Clara. Make sure of that, Ben. Kasi ang baby na dinadala ko ang tunay na tagapagmana ng mga Valdez. Ang anak niya is just a big obstacle sa mga plans natin. Sa labas ng maliit na siwang ng pinto ng aklatan, nakatayo si Clara na mistulang naging isang rebulto ng yelo. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghabi ng isang maliit at purong puting medyas para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Kanina lamang, ang kanyang mga labi ay may nakaguhit na matamis na ngiti, punong-puno ng pag-asa at pagmamahal para sa pamilyang akala niya ay buo at masaya. Ngunit sa pagdampi ng mga salitang yon sa kanyang pandinig, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat at mahirap langhapin. Hindi niya namalayan ang panginginig ng kanyang mga daliri na naging dahilan upang bumaon ang matulis na dulo ng karayom na panghabi sa kanyang sariling balat. Isang matalim na hapdi ang gumuhit, ngunit mas matindi ang punyal na tila walang awang itinarak sa kanyang puso. Isang patak ng malapot at pulang dugo ang nahulog at mabilis na kumalat sa purong puting sinulid ng medyas. Ang mantsang iyon ay mistulang malagim na propesiya ng pagkasira ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ang pamilyang kanyang iningatan, ang asawang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay at yaman, ay isa lamang palang maruming kasinungalingan. Sa pamamagitan ng puwang sa pinto, nakita ng kanyang sariling mga mata ang eksenang dudurog sa kanyang kaluluwa ng pira-piraso. Nakapulupot ang mga braso ng kanyang matalik na kaibigang si Janine sa leeg ng kanyang asawa. Ang mga labi nilang naglalapat ay nagpapatunay ng isang kataksilan na matagal na palang nangyayari sa mismong loob ng kanyang pamamahay. Si Janine, ang babaeng itinuring niyang tunay na kapatid. Ang babaeng naging kahati niya sa lahat ng sikreto at pinaglaanan niya ng kabutihan, ay siya palang ahas na lulunok sa kanya ng buo. Nanikip ang dibdib ni Clara. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang dalawa at ipamukha sa kanila ang kanilang kawalang hiyaan. Ngunit walang anumang tinig na lumabas mula sa kanyang lalamunan. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi mailuha sa harap ng mga taong nanakit sa'yo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang pilit niyang inihahakbang ang kanyang mga paa palayo sa silid na yon. Bawat galaw niya ay sinikap niyang maging tahimik, nilalamon ang sariling hikbi upang hindi makuha ang atensyon ng mga nagtataksil. Nakarating siya sa loob ng banyo ng kanilang silid at mahigpit na isinara ang pinto. Dumausdos ang kanyang panghihinang katawan sa malamig na pader hanggang sa mapaupo siya sa mga baldosa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyan kung saan payapang natutulog ang kanyang 6 na buwang anak. Ang malamig na sahig ay walang sinabi sa panlalamig na nararamdaman ng kanyang buong pagkatao. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha, walang tigil na umaagos na tila hindi na kayang pigilan ng kanyang damdamin. Mabilis niyang tinakpan ang sariling bibig gamit ang magkabilang kamay, habang mariing dumidiin ang kanyang mga kuko sa pisngi upang mapigilan ang kahit munting hikbi na maaring magbunyag ng kanyang kinaroroonan. Hindi sapat ang anumang salita upang ilarawan ang bigat ng sakit na bumabalot sa kanyang dibdib. Para bang unti-unting inagaw mula sa kanya ang mismong buhay na pilit niyang pinanghahawakan, na ang lahat ng pagmamahal at sakripisyo na kanyang ibinigay ay tinapakan at ginawang basahan
ng mga taong pinakamamahal niya. Ngunit sa gitna ng matinding takot, pagkabaliw, at pighati, naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa, na may isang inosenteng buhay na umaasa sa kanyang katatagan. Habang pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili, sa gitna ng pagguho ng kanyang pag-asa, isang anino ang tumama sa ilalim ng siwang ng pinto ng banyo. Kasunod nito ay ang marahang pagpihit ng seradura. Lumilikha ng isang tunog ng bakal na nagpakaba ng husto sa kanyang dibdib at nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang pamilyar at nagkukunwaring malambing na boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas. "Mahal, nandyan ka ba sa loob? Kanina pa kita hinahanap." Napapikit si Clara ng mariin. Ang kanyang mukha ay basang-basa pa ng luha, ang kanyang paghinga ay mabigat, mabilis, at putol-putol. Sa unti-unting paggalaw at pagbukas ng pinto, isang nakababaliw na katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Paano niya itatago ang pagkawasak na bumabalot sa kanyang buong pagkatao ngayong kaharap na niya ang demonyong nagkukubli sa anyo ng kanyang asawa? Sa tuluyang pagbukas ng pinto ng banyo, mabilis na itinapat ni Clara ang kanyang mukha sa lababo at binuhsan ng gripo. Ang malamig na tubig ay naghugas sa kanyang mga luha, habang pilit niyang pinadaloy ang isang malakas na pagduwal mula sa kanyang lalamunan. Ginamit niya ang paglilihi at pagduduwal upang pagtakpan ang pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang maiinit na palad ni Ben na humaplos sa kanyang likuran. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pandidiri sa kanyang buong sistema. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo upang lamang mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan nang magsalita ang asawa. Tinanong siya nito kung ayos lang siya. Puno ng pag-aalala ang boses bago inabutan ng isang baso ng maligamgam na gatas. Tinanggap iyon ni Clara habang nakatitig sa inosenteng mukha ng lalaking nagbabalak pumatay sa kanyang kinabukasan. Pagsapit ng umaga, isang malamig at mapanghusgang presensya ang bumalot sa kanilang sala. Dumating si Doña Carmen, ang ina ni Ben, na nakasuot ng eleganteng damit at may dalang hawak na pamaypay na pilit ipinapagpag ang hanging tila nandidiri sa paligid. Nang bumaba si Clara mula sa hagdan, agad siyang sinalubong ng matatalim na salita ng matanda. Sinabihan siya nitong masyadong mahina at nag-iinarte lamang na tila ba ang pagbubuntis ay ginagawa niyang dahilan upang maging palamuti sa sariling bahay. Tahimik na lumapit si Clara at yumuko upang abutin ang kamay ng kanyang biyenan. Idinampi niya ang malamig at matigas na likod ng palad ng matanda sa kanyang noo bilang tanda ng paggalang. Sa paglapat ng balat nito sa kanyang noo, tahimik na lumunok si Clara ng tinik. Ibinabaon sa kaibuturan ng kanyang dibdib ang lahat ng pangaalipusta na naririnig mula sa taong dapat sana ay pangalawang ina niya. Sa gitna ng panunumbat ni Doña Carmen, dumating si Janine na may dalang mga prutas. Agad nitong nilapitan si Clara at hinagod sa braso, nagpapakita ng huwad na pag-aalala. Sa isang malambing na tinig, ipinagtanggol umano ni Janine ang kaibigan. "Hayaan niyo na po si Clara, tita. Sensitive lang talaga ang pagbubuntis niya ngayon, kaya dapat mas unawain natin siya." Ngunit sa halip na kumalma, lalong nag-apoy ang galit ni Doña Carmen. Ipinagmalaki ng matanda kung paano siya nagtrabaho nang walang pahinga noong ipinagbubuntis niya si Ben na hindi siya naging pabuhat sa asawa. Nakangiting nakinig si Janine, lihim na nagdiriwang sa bawat salitang bumaon sa pagkatao ni Clara. Alam ni Clara na ang bawat pagtatanggol ni Janine ay sinadyang lason upang lalong gatungan ang puot ng kanyang biyenan. Isang mapanlinlang na taktika upang mas lalo siyang magmukhang walang kwenta sa paningin ng pamilyang ito. Nang makaalis ang mga bisita, naiwan si Clara sa loob ng kanyang silid. Kinuha niya ang bote ng bitamina
na inireregalo mismo ni Janine noong nakaraang linggo. Tinitigan niya ang mga puting tableta sa loob. Ang mga salitang narinig niya kagabi ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan tungkol sa plano ng dalawa na ipasok siya sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Dahil sa udyok ng matinding kaba, palihim siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa maliit na klinika ng kanilang dating pamilyar na doktor na matagal nang nagretiro sa pagiging tagapaglingkod ng mga Valdez. Nais niyang makasiguro bago niya tuluyang husgahan ang sariling hinala. Sa paglabas ng resulta ng pagsusuri sa tableta, tila gumuho muli ang natitirang piraso ng mundo ni Clara. Ipinaliwanag ng matandang doktor na ang gamot ay hindi bitamina, kundi isang malakas na uri ng tranquilizer na nagdudulot ng matinding halusinasyon, pagkalito, at unti-unting pagkasira ng sistema ng nerbiyos. Kung patuloy niya itong iinumin, hindi lamang ang kanyang isip ang tuluyang mawawasak, kundi maaari ring malaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Clara ang buong lalim ng kasamaan ni Ben at Janine. Hindi lang pala puso niya ang gusto nilang sirain. Gusto nilang kunin ang buong kontrol ng yaman ng mga Valdez. Isang katanungan ang mabilis na gumuhit sa isip ni Clara sa gitna ng kanyang pagluha. Nasaan ang orihinal na pulang titulo ng lahat ng lupain ng mga Valdez na matagal nang nawawala sa loob ng vault ng kanyang yumaong ama? Kung mapatunayan ni Ben na baliw ang kanyang asawa, madali nitong makukuha ang buong karapatan sa lahat ng kayamanan at ang sanggol na hadlang sa kanilang plano ay tahimik na mawawala sa mundong ito. Pagsapit ng gabi, tahimik na nakatayo si Clara sa harap ng salamin sa banyo. Tinatamaan ng maputlang ilaw mula sa bumbilya ang kanyang namumutlang mukha at ang kamay niyang bahagyang nanginginig habang nakalahad. Sa gitna ng kanyang palad ay may nakapatong na isang maliit na puting tableta. Iyon ang gamot na pinaniniwalaan niyang magwawakas sa lahat, pati sa munting buhay na dala niya na hindi pa man nakikita ang mundo. Habang tulala siyang nakatingin dito, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran niya. Lumapit si Ben mula sa kanyang likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Clara at nagtanong sa isang napakalambing na boses kung nainom na ba nito ang gamot na bigay ni Janine para sa ikabubuti ng kanilang anak. Ang puting tableta ay nanatiling tahimik na nakahimlay sa gitna ng kanyang nanginginig na palad. Nakatitig si Clara sa refleksyon ng kanyang asawa sa salamin. Pinagmamasdan ang maamong muka na nagtatago ng isang napakaitim na budhi. Pilit siyang bumuo ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Kahit papakiramdam niya ay unti-unting pinupunit ang kanyang puso. Sumagot siya sa isang mahina at masunuring tinig. Sinasabing iinumin niya ang gamot dahil iyon ang makabubuti sa kanilang pamilya. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ang puting tableta sa loob ng kanyang bibig, kasunod ang paglagok ng tubig mula sa baso. Ngunit sa halip na lunukin, maingat niyang itinago ang lason sa ilalim ng kanyang dila. Nang humalik si Ben sa kanyang pisngi at tuluyang lumabas ng banyo, nang may pag-aakalang nagtagumpay siya, mabilis na iniluwan ni Clara ang basang tableta sa isang piraso ng tissue. Binalot niya ito ng mahigpit at itinago sa pinakailalim ng basurahan. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang upang matalo ang mga demonyong nakapaligid sa kanya, kailangan niyang sumayaw sa mismong musika ng kanilang kasamaan. Kailangan niyang maging baliw sa kanilang paningin. Pagsapit ng hapunan, ang mahabang mesa ay napuno ng paboritong putahe ni Doña Carmen na muling dumalaw upang ipagpatuloy ang pagmamatiyag sa kanyang manugang. Tahimik na nakaupo si Clara sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga mata ay sinadyang palaging nakatulala sa kawalan. Sa ilalim ng mesa, malupit na ibinabaon ni Clara ang kanyang sariling mga kuko sa kanyang braso. Giniitan niya ito hanggang sa mamula at mag-iwan ng malalalim na marka ng kalmot. Sinadya niyang saktan ang sarili
upang magmukhang isang babaeng unti-unting pinahihina ng matinding emosyon at pagkalito. Nang iabot ng kasambahay ang mainit na sabaw, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Clara. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis siyang umatras habang nakatitig sa mangkok. Nanginginig ang kanyang boses nang isigaw niyang may kung anong inilagay sa pagkain niya. Sa gitna ng kanyang pag-aalburuto, sinadya niyang matamaan ng mangkok hanggang sa mabitawan ito at tumapon sa sahig. Ang mainit na sabaw ay umapaw at tumapon ng direkta sa mamahaling damit ni Doña Carmen, kasunod ang pagbasag ng porselana sa sahig na lumikha ng isang nakakabinging kaguluhan sa buong silid. Namula sa labis na galit ang mukha ng matanda. Walang atubiling lumapit si Doña Carmen at dumapo ang isang napakalakas at magaspang na sampal sa pisngi ni Clara. Ang hapdi ay mabilis na gumuhit sa kanyang balat, nagpabagsak sa kanya sa malamig na sahig. Baliw! Wala na sa sariling katinuan ng babaeng ito, Ben. Ilayo mo siya sa paningin ko bago pa siya makapatay ng tao sa pamamahay na ito. Nanggigigil na utos ng matanda habang pinapagpag ang nadumihang damit. Mabilis na lumapit si Ben at yumakap kay Clara, nagkukunwaring pinapakalma ang asawa. Subalit nang maglapat ang kanilang mga muka, nakita ni Clara ang isang malademonyong kinang sa mga mata ng kanyang asawa. Isang tahimik na pagdiriwang ng tagumpay dahil unti-unti nang naniniwala ang kanyang ina na tuluyan na ngang nasisiraan ng bait ang tagapagmana ng mga Valdez. Binuhat ni Ben si Clara na patuloy na nagpapanggap na nagwawala at umiiyak at dinala siya sa isang madilim at bakanting silid sa dulo ng pasilyo. Ibinalong ni Ben sa kawalan na kailangan muna nitong makulong doon upang hindi na makapanakit ng iba. Pagsara ng pinto, narinig ni Clara ang malamig na paglapat ng bakal na seradura mula sa labas. Ikinulong siya ng sarili niyang asawa na parang isang mapanganib na hayop. Nang tuluyang mabalot ng dilim ang buong silid, kusang tumigil ang pag-iyak ni Clara. Walang ni isang patak ng luha ang natira sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sahig. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at puno ng kalkulasyon, malayong malayo sa nagwawalang babae kanina lamang. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay nagsilbing gasolina sa nag-aapoy niyang determinasyon. Sa gitna ng kadiliman, hinaplos niya ng buong pagmamahal ang kanyang umbok na tiyan. Yumuko siya ng bahagya at bumulong ng isang napakalambing na oyayi para sa sanggol na tahimik na natutulog sa kanyang sinapupunan. Ipinangako niya sa kanyang anak na hindi siya papayag na may sino mang umagaw sa kinabukasang nararapat dito. Kung kailangan niyang maging isang halimaw upang protektahan ang isang anghel, buong puso niya itong gagawin nang walang pag-aalinlangan. Habang pinagmamasdan niya ang maliit na sinag ng liwanag mula sa ilalim ng pinto, napansin niya ang isang kakaibang pangyayari. Ang seradura na kanina lamang ay ikinandado ni Ben ay dahan-dahang gumalaw at bumitaw pabalik. Isang tahimik na palatandaan na may isang taong lihim na nagbukas nito mula sa labas. Walang sino man ang pumasok, ngunit ang pintong iyon ay hindi na nakakandado. Isang katanungan ang naglaro sa kanyang isipan kung sino ang posibleng kakampi niya sa loob ng impyernong ito. Subalit hindi iyon ang oras para maghanap ng sagot. Mula sa pinakatagong bulsa ng kanyang palda, inilabas niya ang isang lumang cellphone na matagal na niyang inilihim kay Ben. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numerong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang numero ng kaisa-isa niyang kadugo na itinakwil niya noon dahil sa mga panlilinlang ng kanyang asawa. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inilapit ang cellphone sa kanyang tainga, taimtim na naghihintay sa bawat mahaba at nakakapasong patlang bago may sumagot mula sa kabilang linya. Unti-unting gumuhit ang maiinit na luha sa mga pisngi ni Clara habang pinakikinggan ang mahaba at nakakapasong patlang sa kabilang linya. Nang tuluyang magkonekta ang tawag, isang malalim at pamilyar na boses ng lalaki ang sumira sa katahimikan.
Bakas ang pag-aalangan at pagtataka sa tono nito kung bakit tumatawag ang kapatid na matagal nang pumutol ng ugnayan sa kanya. Walang ibang lumabas sa nanginginig na mga labi ni Clara, kundi isang basag at humihikbing paghingi ng tawad. Kuya, I am so sorry. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Lumuluhang sambit niya bago tuluyang gumuho ang pader ng kanyang katatagan. Tila bumalik ang kanyang gunita ilang taon na. Ang nakalilipas sa mga panahong nilaso ni Ben ang kanyang isipan. Ginamit ng kanyang asawa ang matatamis na salita at huwad na pag-aalala upang papaniwalain siyang sakim ang kanyang kuya at nais lamang nitong agawin ang mana ng mga Valdez. Dahil nabulag siya ng pag-ibig, itinaboy niya ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ngayon, sa harap ng kamatayan at pagtataksil, natagpuan niya ang sarili na bumabalik sa nag-iisang kanlungan na kanyang tinalikuran. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi na tila mga punyal na sumusugat sa kanyang dibdib. Kinabukasan ng hapon, sa loob ng isang lumang simbahan na walang gaanong tao, nakaupo si Clara sa pinakadulong hilera ng mga kahoy na upuan. Binalot niya ang sarili sa isang makapal na balabal upang itago ang kanyang namumutlang mukha at ang mga kalmot sa kanyang braso. Hindi nagtagal, isang matipunong figura ang lumapit mula sa likuran. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Samuel ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang nakababatang kapatid. Ang dating masigla at maaliwalas na mukha ni Clara ay napalitan ng pangingitim sa ilalim ng mga mata at isang mapulang marka ng sampal. Palmula sa biyanan na hindi palubusang naghihilom. Hindi napigilan ni Samuel ang pagbagsak ng kanyang mga luha na puno ng puot at pagkaawa. Agad siyang lumapit at niyakap ng mahigpit ang kanyang kapatid. Tahan na, Clara. Please stop crying. Nandito na si Kuya. I promise you, hindi ko nahahayaang saktan kanila ulit. Nag-aalalang wika ni Samuel habang marahang hinahagod ang nanginginig na likuran ng kapatid. Ang yakap na yon ay nagpadama kay Clara ng tunay na kaligtasan matapos ang napakahabang panahon ng pamumuhay sa loob ng impyerno. Dahan-dahang lumuhod si Samuel sa malamig na sahig ng simbahan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa umbok ng tiyan ni Clara at marahang idinampi ang kanyang tainga roon. Sa isang basag ngunit puno ng paninindigang boses, bumulong si Samuel sa sanggol na hindi pa isinisilang. Ipinangako niya sa bata na mula sa araw na yon, walang sino man ang maaaring manakit sa kanilang mag-ina at gagawin ng kanyang tiyo ang lahat upang ibalik ang katarungan na ninakaw sa kanilang pamilya. Ang simpleng tagpong yon ay nagbigay ng isang napakainit na pag-asa sa nanlalamig na puso ni Clara matapos ang madamdaming pagkikita. Agad na inilabas ni Samuel ang kanyang maliit na computer mula sa kanyang bag upang simulan ang pag-iimbestiga gamit ang kanyang malawak na kaalaman sa seguridad ng impormasyon. Sa pamamagitan ng kanyang mabilis at bihasang mga daliri na dumudula sa teklado, unti-unti niyang pinasok ang nakatagong sistema ng pananalapi ni Ben. Habang sinusuri niya ang mga dokumento, isang mahiwagang lalagyan ng mga papeles sa loob ng computer ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang pangalan nito ay Project J, isang nakakubling dokumento na puno ng mga palitan ng mensahe at lihim na kasunduan na hindi pa nila lubusang matukoy kung ano ang buong nilalaman. Subalit ang mas nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Samuel ay ang pagbubukas niya sa pinakahuling ulat ng bangko. Isang napakalaking halaga ng salapi mula sa kaban ng mga Valdez, ang kasalukuyang inililipat patungo sa isang dayuhang bangko na nakapangalan sa isang hindi kilalang individual. Nakatitig lamang silang magkapatid sa ibabaw ng makina habang pinapanood ang walang awang pag-ubos sa yaman ng kanilang pamilya. Mabilis ba nilang mahahabol ang mga kawatan na ito bago tuluyang mawala ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang mga ninuno? Ang liwanag mula sa mensaheng nagsasaad ng matagumpay na transaksyon ay paulit-ulit na kumikislap
sa madilim na sulok ng simbahan. Ang hangin sa loob ng malawak na mansyon ng mga Valdez ay tila unti-unting napalitan ng isang nakakapasong lason ng araw na magdesisyon si Ben na iuwi si Janine. Sa ilalim ng pagkukunwari ng isang mapagmahal na asawa, iginiit ni Ben sa mga kasambahay at sa kanyang asawang nagpapanggap na wala sa katinuan na kailangan ni Clara ng isang mapagkakatiwalaang kaibigan na mag-aalaga rito sa lahat ng oras. Pumasok si Janine na may bitbit na mga mamahaling bagahe, mga kagamitang alam ni Clara na binili gamit ang pondo ng kanyang sariling pamilya. Habang nakaupo si Clara sa sopa at nagkukunwaring nakatulala sa kawalan, pinagmamasdan niya ang huwad ng ngiti ng babaeng itinuring niyang kapatid. Isang nangiting nagtatago ng matinding kasakiman at pagnanasang angkinin ang buong kabahayan. Sa pagsapit ng araw, nag-aanyong isang maamong anghel si Janine. Nag-uutos ito sa mga kasambahay na ipaghanda si Clara ng masusustansyang pagkain at palaging nakahawak sa braso ng kanyang kaibigan kapag nasa paningin sila ni Ben. Subalit sa paglubog ng araw at pagbalot ng dilim sa buong kabahayan, lumalabas ang tunay na kulay ng ahas. Walang kaabog-abog na isinusuot ni Janine ang mga paboritong damit pantulog ni Clara. Rumarampa sa mga pasilyo ng mansyon na tila ba siya ang tunay na donya ng tahanan. Ang manipis na telang seda na dating bumabalot sa malinis na intensyon ni Clara ay ngayon ay yumayakap sa balat ng isang traidor. Isang madaling araw, lumabas si Clara mula sa kanyang madilim na silid upang kumuha ng tubig. Dala ng epekto ng kanyang pagpapanggap, mabigat ang kanyang mga hakbang. Ngunit bago pa man siya makarating sa kusina, natigil siya sa tapat ng malawak na sala. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang nag-iisang lampara, nakita niya ang dalawang aninong magkasiping sa ibabaw ng mamahaling sopa na galing pa sa Europa. Ang magkahawak na mga kamay at ang mahigpit na yakapan ni Ben at Janine ay mistulang isang patalim na walang awang humihiwa sa kanyang mga paningin. Pikit mata niyang tiniis ang hapdi upang mapigilan ang pag-alpas ng isang malakas na hikbi mula sa kanyang lalamunan. Kinagat niya ng mariin ang kanyang ibabang labi. Giniitan niya ito hanggang sa mabasag ang kanyang balat at gumuhit ang malansang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang nakaririmarim na tagpo at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Dala-dala ang isang pusong sugatan, ngunit unti-unting nagiging bato sa katatagan. Kinaumagahan, ginamit ni Clara ang tagpong iyon bilang sandata ng kanyang pagpapanggap. Nang makita niya ang mga kasambahay na naglilinis sa sala, bigla siyang sumigaw at umatras na tila nakakita ng isang nakapangingilabot na halimaw. Itinuro niya ang sopang pinangyarihan ng kataksilan kagabi. Nanlilisik ang mga mata habang naguutos na itapon yon palabas ng kanyang pamamahay. Pilit niyang ipinagsisigawan na ang muebles ay pinamumugaran ng libu-libong uod at insekto na nakakadiri upang patahanin ang asawang nagwawala at panatilihin ang ilusyon ng pagmamalasakit. Napilitan si Ben na iutos sa mga tauhan na ilabas ang paborito nitong sopa at sunugin sa likod bahay. Habang pinagmamasdan ni Clara ang pag-aalis ng maruming kasangkapan, isang maliit at lihim na tagumpay ang nagpainit sa kanyang dibdib. Iyon ang kanyang sariling paraan ng paglilinis sa dumi na iniwan ng mga traidor sa kanyang pamamahay. Ilang oras matapos ang kaguluhan, pumasok si Janine sa silid ni Clara na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Dahil wala si Ben upang magmasid, mabilis na naglaho ang maamong mukha ng kaibigan. Inilapag ni Janine ang pagkain sa maliit na mesa at marahas na hinawakan ng baba ni Clara. Sa isang malamig at mapanghamak na tinig, ibinulong nito ang kanyang tunay na intensyon. Kainin mo ito, Clara. Huwag ka nang mag-inarte. Konting panahon na lang at mapupunta rin sa akin ang lahat ng titulo mo, pati na ang atensyon ng asawa mo. Kaya bilisan mo nang mabaliw para makapagpahinga ka na ng tuluyan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Clara. Ginamit niya ang pagkakataon upang muling magpanggap na sinumpong ng matinding takot.
Itinabig niya ng buong lakas ang kamay ni Janine, kasabay ng paghawi sa mesa. Ang mangkok ay bumagsak sa sahig. Nagkadurog-durog ang porselana at kumalat ang malapot at mainit na sabaw sa mga paa ni Janine. Napaatras ang traidor. Bakas ang pagkagulat sa biglaang panlalaban ng kaibigan. Sa saktong pagdating ni Ben dahil sa narinig na komosyon, inabutan nito si Clara na nakasalampak sa sahig, umiiyak at nakahawak sa buhok. Muli siyang binuhat ni Ben at dinala sa loob ng madilim na banyo upang daw ay kumalma, sabay ikinulong ng walang awa. Subalit bago yon, isang kapansin-pansing piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa ng bestida ni Janine nung umatras ito. Isang opisyal na resulta ng ultrasound na mabilis na pinulot ng isang lihim na kamay habang abala ang lahat sa kaguluhan. Sino ang nagtatago ng katibayang yon? Sa loob ng banyo, umupo si Clara sa harap ng salamin. Hawak niya ang puting tableta ng lason na sa pilitang ipinasubo sa kanya ni Ben bago siya ikinandado. Tahimik at walang emosyon, iniluwa niya ang gamot sa loob ng lababo at pinabayaan itong anurin ng umaagos na tubig. Habang tinititigan niya ang sariling refleksyon, napansin niya ang isang figurang nakatayo sa likuran ng nakabukas na pinto na nag-uugnay sa banyo at sa maliit na bodega ng mga kasambahay. Ang matandang mga mata ni Manang Rosa ay puno ng pagkabigla at pagkaunawa. Nagtama ang kanilang mga paningin sa pamamagitan ng malamig na salamin, parehong nababalot sa isang mabigat at mapanganib na katahimikan. Ang malamig na titig ni Manang Rosa mula sa salamin ay nagdala ng matinding kaba sa dibdib ni Clara. Sa unang pagkakataon, mula nang simulan niya ang kanyang pagpapanggap, may isang taong nakatuklas ng kanyang lihim. Isang mabilis na hakbang ang ginawa ng matandang kasambahay pabalik sa pasilyo, marahil upang hanapin si Ben at ibalita ang natuklasang pagluluwa ng gamot. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo ang matanda, tila pinigilan ito ng isang hindi nakikitang puwersa. Bumalik sa gunita ni Manang Rosa ang mga panahong lugmok ang kanyang sariling pamilya sa matinding utang at sakit. Ang yumaong ama ni Clara ang sumagip sa buhay ng kanyang anak na nooy nag-aagaw buhay, nagbayad ng buong pagpapagamot nang walang hinihinging kapalit. Ang matinding utang na loob na yon ay isang tanikalang ginto na kailanman ay hindi mapapatid ng panlilinlang ng mga bagong nakatira sa mansyon. Walang aliping magtataksil sa tunay na nagmamahal sa kanyang pamilya. Dahan-dahang lumingon si Manang Rosa at maingat na humakbang pabalik sa loob ng banyo. Pagharap niya, wala na ang baliw at tulalang babae na araw-araw nilang nakikita. Ang mga mata ni Clara ay malinaw, matalas, at puno ng nag-aapoy na determinasyon na hinaluan ng matinding pangungulila. Walang pag-aalinlangan na ibinaba ni Clara ang kanyang mabigat na katawan. Lumuhod siya sa malamig na baldosa, nakayuko sa harap ng isang hamak na kasambahay. Basag ang tinig ni Clara nang magmakaawa siyang iligtas ang kanyang hindi pa nasisilayang anak. Manang, nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo po ako. Gusto nilang patayin ang baby ko. Wala na po akong ibang matakbuhan sa loob ng bahay na ito. Lumuluhang pakiusap niya habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng uniforme ng matanda. Hindi napigilan ni Manang Rosa ang pag-agos ng kanyang mga luha. Mabilis siyang lumuhod sa sahig at mahigpit na niyakap ang nanginginig na balikat ng kanyang alaga. Ramdam na ramdam niya ang matinding takot ng isang inang handang ibaba ang lahat ng kanyang dangal para lamang sa kaligtasan ng kanyang dugo. At laman, nangako ang matanda na mula sa sandaling iyon, siya ang magiging mga mata at tainga ni Clara sa bawat sulok ng malawak na mansyon. Upang bigyan ng lakas ang ginang, hinubad ni Manang Rosa ang lumang kwintas na may kahoy na krusipiho mula sa kanyang leeg at maingat na inilagay iyon sa nakabukas na palad ni Clara. Ibinulong ng matanda na ang pananampalataya at kabutihan ang magsisilbing pinakamatibay na sandata ng mag-ina laban sa mga demonyong nagbabalat kayo.
Ang mainit na palad ng matanda na nakabalot sa nanginginig na kamay ni Clara ay naghatid ng isang pambihirang kapayapaan at pag-asa sa napagod niyang kaluluwa. Kinabukasan, sinimulan ni Manang Rosa ang kanyang tahimik na misyon. Habang naglilinis sa silid ni Janine, pilit niyang tinitiis ang matinding pandidiri sa mga nakakalat na mamahaling gamit na binili mula sa nakaw na yaman. Nang makasigurong walang nakatingin o nagmamasid, mabilis niyang inilagay ang isang napakaliit na makinang tagapagtala ng boses sa ilalim ng kama ng traidor, isang kagamitang palihim na naipuslit ni Samuel sa loob ng bahay sa pamamagitan ng mga pinamiling gulay mula sa palengke. Habang abala ang matanda sa pag-aayos ng mga unan, isang katanungan ang bumagabag sa kanyang isipan. Kanina lamang ay isang itim at magarang sasakyan ang dumating sa mansyon Lulan, ang personal na abogado ni Doña Carmen. Ano ang ginagawa ng isang opisyal ng batas sa kanilang pamamahay sa kalagitnaan ng araw at bakit tila labis ang kagalakan ng biyenan ni Clara? Pagsapit ng gabi, palihim na iniabot ni Manang Rosa ang maliit na makina kay Clara sa loob ng madilim nitong silid. Pinindot ni Clara ang aparato upang pakinggan ang mga nakalap na usapan. Ang hangin ay tila tuluyang naubos sa kanyang baga nang marinig niya ang malinaw na boses ng kanyang asawa at biyenan na nakikipag-usap sa abogado sa loob ng silid ni Janine. Pinaplano ng mga ito ang paggawa ng isang legal na kasulatan ng walang hanggang kapangyarihan na ipipilit nilang papirmahan kay Clara bukas na bukas din. Gagamitin nilang dahilan na siya ay wala na sa tamang katinuan upang pamahalaan ang kanyang sariling yaman at kalusugan. Ang bawat salitang binibitawan ng kanyang mga kaaway ay parang isang matigas na lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang lalamunan. Kasunod nito ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang matinis at puno ng pagkasuklam na tawa mula kay Doña Carmen. Isang halakhak mula sa makina na nagbabadya ng tuluyang pagkawala ng lahat ng karapatan at kalayaan ng mag-ina. Ang kinang ng mga kubyerto sa ibabaw ng hapagkainan ay tila nanlilisik na mga mata na nakatitig sa kahinaan ni Clara. Isang huwad na init ng pamilya ang bumalot sa bulwagan nang ilapag ni Ben ang isang makapal na dokumento sa tabi ng plato ng kanyang asawa. May nakaguhit na piiking ngiti sa mga labi ng lalaki habang malumanay nitong ipinapaliwanag na ang papeles ay para lamang sa ikabubuti ng pagpapagamot ni Clara at ng kanilang negosyo. Nakatayo sa hindi kalayuan si Janine, nakahalukip-kip at nagmamasid na tila isang buwitreng naghihintay ng tamang pagkakataon. Walang atubiling lumapit ang traidor na kaibigan at hinaplos ang balikat ni Clara. Nagbibitaw ng mga salitang lason na binalot sa pulot. Kailangan mo na itong pirmahan, sis. Let Ben handle everything para makapagpahinga ka na ng maayos at hindi na ma-stress ang baby mo. Pambibilog ni Janine habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Nanginginig ang buong kamay ni Clara nang abutin niya ang malamig at bakal na pluma. Ang bawat patak ng kanyang luha ay sadyang pinabagsak upang mabasa ang ilang bahagi ng kasulatan. Sa halip na isulat ang kanyang tunay na pangalan, isang mahaba at magulong guhit ang kanyang iginuhit sa ibabaw ng papel. Kasunod ang pag-iyak na tila isang batang nawawala sa dilim. Ipinagsigawan niya sa gitna ng pag-ikot ng kanyang paningin na nakalimutan na niya kung paano isulat ang sariling pagkakakilanlan. Ang pagdadahilang ito ay mabilis na nag-alis sa maamong maskara ni Ben. Biglang nag-apoy ang galit ng lalaki at marahas na sinunggaban ang pulso ni Clara. Bumaon ang matitigas na daliri ng kanyang asawa sa kanyang namumutlang balat habang pilit nitong inilalapat ang dulo ng pluma sa papel. Walang pakialam kung napipilipit na ang buto ng babaeng kanyang pinangakuan sa harap ng altar. Bago pa man tuluyang maguhit ang huwad na pirma, isang mabilis at kalkuladong galaw ang ginawa ni Manang Rosa. Kunwari ay nadulas ang matanda na naging dahilan upang tumapon ang hawak nitong mangkok ng mainit na sabaw
nang direkta sa mamahaling bestida ni Doña Carmen. Ang silid kainan ay mabilis na napuno ng pag-aalboroto ng matandang donya habang nagpupumiglas sa init ng kumukulong likido. Ginamit ni Clara ang pagkakataong ito upang palalain ang sitwasyon. Ibinagsak niya ang sarili sa sahig, mahigpit na sinabunutan ng sariling buhok at nagwala na tila kinakapos ng hininga sa matinding gulat. Ang gulong nilikha nilang dalawa ni Manang Rosa ay tuluyang sumira sa plano ng mga nagtataksil. Sa labis na pagkabigo at muhi, isang napakalakas at malupit na sampal ang pinakawalan ni Ben sa mukha ni Clara. Ang dahas ng paglapat ng malapad na palad sa kanyang pisngi ay nagpabagsak muli sa kanya. Nag-iwan ng isang nag-aapoy na pamumula. Tahimik na idinampi ni Clara ang kanyang palad sa nananakit na balat. Sa kaibuturan ng kanyang wasak na pagkatao, nangako siya sa sarili na ito na ang kahuli-hulihang pagkakataon na makatitikim siya ng pananakit mula sa pamilyang ito. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, mag-isang nakahiga si Clara sa kanyang madilim na silid nang umilaw ang screen ng kanyang nakatagong cellphone. Isang mensahe mula kay Samuel ang nagdala ng labis na kapanatagan sa kanyang isip. Nahanap na ng kanyang kapatid ang mga lihim na bank account na pinagtaguan ng mga ninakaw na pondo. Subalit sa gitna ng pag-asang ito, isang katanungan ang hindi maalis sa kanyang isipan tungkol sa isa sa mga pinakamatandang kasosyo ng kanilang kumpanya. Ano kaya ang napansin ni Ginoong Tuazon kay Ben noong nakaraang buwan na naging dahilan upang palihim itong mag-imbestiga sa mga transaksyon ng pamunuan? Bago pa man niya lubusang pag-isipan ang hakbang na gagawin ni Ginoong Tuazon, isang nakapangingilabot na katotohanan ang gumising sa kanyang diwa. Ipinatong ni Clara ang dalawang nanginginig na palad sa kanyang umbok na tiyan. Kanina pa siyang nakahiga, ngunit wala siyang maramdamang kahit anong galaw o sipa mula sa sanggol. Mula pa nang bumagsak siya, matapos ang malakas na sampal ni Ben, bago maghapon, ang kanyang sinapupunan ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang panginginig ng kanyang buong katawan ay hindi na dahil sa pagpapanggap, kundi dahil sa isang tunay at nakadudurog na takot ng isang inang nangangambang na wala na ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang buhay. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ng puting silid ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon na nagpapaalala kay Clara ng kanyang kawalang kakayahan sa gitna ng panganib. Ang malamig na hangin ng ospital ay humahalimuyak ng amoy ng gamot at kamatayan, isang atmosperang nagpapabigat sa kanyang bawat paghinga. Nakahiga siya sa matigas na kama, ang kanyang katawan ay tila nakagapos sa matinding panghihina, habang ang kanyang mga mata ay pilit na sumusubaybay sa bawat kilos ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa gilid ng kama, nakatayo si Ben kasama ang isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana, si Dr. Arnaldo, ang doktor na alam ni Clara na matagal nang binabayaran ng kanyang asawa upang manipulahin ang kanyang kalusugan. Sa isang malamig at kalkuladong tinig, ipinaliwanag ni Dr. Arnaldo na ang kalagayan ni Clara ay lumalala at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay nasa ilalim ng matinding stress dahil sa di umano'y mental instability ng ina. Iminungkahi ng doktor na kailangang isagawa ang isang agarang operasyon upang mailabas ang sanggol ng maaga. Sa katwirang mas ligtas ang bata, kung malalayo ito sa isang inang hindi na kontrolado ang sariling pag-iisip. Alam ni Clara ang tunay na dila ng kanilang plano. Kapag nailabas na ang sanggol, madali na siyang maipatutupon sa isang saradong pasilidad para sa mga baliw at tuluyan nang mawawala ang kanyang karapatan bilang ina at bilang tagapagmana ng yaman ng mga Valdez. Sa gitna ng kanyang pananahimik, naramdaman ni Clara ang muling pag-alon ng lakas mula sa kanyang pagkatao. Nang tangkain ni Dr. Arnaldo, naturukan siya ng isang pampakalma. Mabilis na iginalaw ni Clara ang kanyang nanginginig na kamay at mahigpit na hinawakan
ang laylayan ng uniforme ng isang dumaang nurse na hindi kabilang sa grupo ni Ben. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata na puno ng pagsusumamo at linaw ng kaisipan, pilit niyang ipinarating ang isang tahimik na sigaw ng tulong. Sa kabutihang palad, ang head doctor ng ospital na si Dr. Santos ay pumasok sa silid upang magsagawa ng kanyang rounds. Dahil sa kaguluhang nakita, agad na pinatigil ni Dr. Santos ang anumang balak na operasyon at nag-utos ng isang hiwalay at masusing pagsusuri. Pagkatapos ng ilang oras ng nakatutulig na kaba, lumabas ang resulta na ang sanggol ay ligtas at kailangan lamang ng sapat na pahinga ng ina. Ang planong paghiwalayin ng mag-ina sa gabing iyon ay pansamantalang naudlot na nag-iwan ng matinding pagkabigo sa mukha ni Ben. Nang makaalis ang mga doktor at maiwan silang mag-isa, pumasok si Janine sa loob ng silid. Wala nang maskara ng pagkakaibigan, ang traidor ay lumapit sa tabi ng una ni Clara at yumuko ng bahagya hanggang sa maramdaman ni Clara ang mainit na hininga nito sa kanyang tainga. Sa isang mapangyam na bulong, ibinitaw ni Janine ang kanyang pinakamatalim na banta. "Don't worry, Clara. Maswerte ka ngayon dahil nakialam ang head doctor. Pero isipin mo, kahit anong galing mo sa pagtatago, soon, your baby will be calling me mommy. Aalagaan ko siya gaya ng pag-aalaga ko sa asawa mo gabi-gabi habang ikaw ay nagmumukmok dito sa kadiliman. You are just a broken woman waiting to be discarded." Ang bawat salita ni Janine ay tila isang malupit na hagupit sa sugatang puso ni Clara. Gayunpaman, sa halip na maiyak, ipinikit lamang ni Clara ang kanyang mga mata habang dinarama ang bawat sipa ng kanyang anak na muling nabuhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang takot na naramdaman niya kanina ay tuluyan ng natunaw at napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam niyang hindi na siya maaaring maghintay pa ng matagal. Ang bawat sandali ng pananatili sa ilalim ng bubong ng mga traidor ay isang hakbang patungo sa kanilang kapahamakan. Paglabas ni Janine, nakatanggap si Clara ng isang maikling mensahe mula sa nakatago niyang cellphone. Si Samuel ito. Nakasulat doon na ang lahat ng mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw ni Ben sa pondo ng kumpanya ay nasa kamay na niya. Higit sa lahat, may inihahanda silang isang espesyal na regalo na itatampok sa mismong araw ng kaarawan ni Doña Carmen, kung saan ang lahat ng mga makapangyarihang tao sa kanilang lipunan ay magiging saksi. Ang katanungang naglalaro sa isipan ni Clara ay kung hanggang kailan niya kayang panatilihin ang kanyang maskara ng pagkabaliw bago ang huling pagbagsak ng kurtina. Sa gitna ng katahimikan ng silid ospital, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang kilig ng pananabik. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa matamis na katarungang malapit ng isagawa ng isang inang, wala ng takot na mawala ang lahat. Ang hangin sa loob ng mansyon ay punong-puno ng tensyon, tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit ang pagkakaunat at anumang sandali ay handa ng maputol. Ito na ang araw na matagal nang pinaghahandaan ng pamilya Santoso, ang ika-85 kaarawan ni Doña Carmen. Ang malawak na bulwagan ay napuno ng mga palamuting ginto at kristal, sumasalamin sa kasakiman at huwad na kinang ng mga taong naninirahan sa loob nito. Ngunit sa likod ng marangyang paghahanda, isang mas madilim na plano ang unti-unting hinahabi ni na Ben at ng kanyang ina. Balak nilang gamitin ang pagkakataong ito sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang negosyante at mamamahayag upang formal na ideklara na si Clara ay tuluyan ng nawala sa kanyang tamang isipan. Isang pampublikong paghatol na magbubukas ng pinto para tuluyang maagaw ang korona ng mga Valdez. Sa loob ng kanyang silid, abala si Janine sa pagsukat ng isang napakamahal at kumikinang na bestida. Mayabang siyang humaharap sa salamin, hinahaplos ang kanyang buhok habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon na tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanan. "Ben, sigurado ka ba na everything is set?"
I don't want any drama today except for our announcement. Wika ni Janine sa isang tinig na puno ng pagmamalaki. Sumagot si Ben nang may kasamang malamig na ngiti. Sinasabing ang lahat ng mga dokumento ay handa na at wala nang makakapigil pa sa kanilang tagumpay. Para sa kanila, si Clara ay isa na lamang basahan na handa ng itapon sa basurahan ng limot. Samantala, sa isang madilim at tahimik na sulok ng mansyon, naroon si Clara. Ngunit hindi na siya ang babaeng nakayuko at takot na nakita nila nitong mga nakaraang linggo. Sa tulong ni Manang Rosa, unti-unti niyang hinubad ang kanyang luma at gusot-gusot na damit pantulog. Isang masidhing katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa habang inilalabas ng matandang kasambahay ang isang kahon na naglalaman ng isang napakagandang bestidang pula. Isang kulay na sumasagisag sa dugo, sa tapang, at sa nag-aapoy na pagnanais para sa katarungan. Ito ang damit na ipinadala ni Samuel. Ang baluti na gagamitin ni Clara sa kanyang muling pagbangon. Marahang hinaplos ni Manang Rosa ang pisngi ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng pag-asa. Ngayon ang araw, Clara. Ipakita mo sa kanila na ang dugong Valdez ay hindi kailanman susuko, bulong ng matanda. Tumango si Clara, ang kanyang mga mata ay mistulang mga bituing matalas at malamig sa gitna ng gabi. Maingat niyang inilapat ang matingkad na pulang lipstick sa kanyang mga labi, isang pagkilos na tila paghahanda para sa isang digmaan. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napalitan na ito ng isang bakal na determinasyon. Sa bawat haplos ng brush sa kanyang mukha, tinatabunan niya ang bawat bakas ng pait at pighati na idinulot sa kanya ng mga traidor. Sa kabilang dako, sa lugar kung saan gaganapin ang malaking piging, lihim na kumikilos si Samuel. Kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Sinisiguro niya na ang bawat sulok ng gusali ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang lahat ng mga tauhan ni Ben ay isa-isang napatumba ng tahimik sa madidilim na pasilyo, pinalitan ng mga taong tapat sa mga Valdez. Ang bawat teknikal na aspeto ng pagdiriwang, mula sa mga ilaw hanggang sa malalaking screen sa gitna ng entablado, ay handa na para sa isang palabas na hindi kailanman malilimutan ng mga naroroon. Ramdam ni Samuel ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik na makitang muli ang kanyang kapatid na nakatayo ng matuwid at marangal. Habang ang mga bisita ay unti-unti nang nagdaratingan at ang tunog ng mga basong nagtatama at mahihinang tawanan ay pumupuno sa hangin. Si Clara ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon sa huling pagkakataon. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang biktima. Siya na ang hukom na handang magbaba ng hatol. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang pakiramdam ay tila isang bagyong papalapit sa dalampasigan, tahimik sa labas, ngunit may dalang mapanirang lakas sa loob. Inayos niya ang kanyang tindig, itinaas ang kanyang noo, at huminga ng malalim. Hinahayaan ang bawat alaala ng pagtataksil na magsilbing lakas para sa kanyang mga hakbang. Nagsimula na ang programa. Ang bawat upuan sa bulwagan ay okupado na ng mga piling panauhin. Si Ben ay umakyat sa entablado. Suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana at isang mapanlinlang na mukha ng isang nagdadalamhating asawa. Kinuha niya ang mikropono at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, humihingi ng atensyon ng lahat. Mga kaibigan, pamilya, at mga kasosyo sa negosyo. Bago tayo magpatuloy sa pagdiriwang ng kaarawan ng aking ina, mayroon akong isang napakahalaga at masakit na anunsyong dapat gawin tungkol sa aking asawang si Clara. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Nakatayo si Clara sa likod ng malaking kurtina, nararamdaman ang lamig ng sahig sa kanyang mga paa, habang hinihintay ang eksaktong sandali
kung kailan ang kasinungalingan ay tuluyan ng lalamunin ng katotohanan. Ang boses ni Ben ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng huwad na pait at pekeng pangungulila. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinatutubig habang nakatingin sa mga piling panauhin. Inilalarawan ng kanyang sarili bilang isang martir na asawa na walang sawang nag-aalaga sa isang babaeng tuluyan nang nilamon ng kadiliman ng isipan. Sinabi niya na sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang kalagayan ni Clara ay hindi na bumuti at kailangan na itong ilayo sa publiko para sa sarili nitong kaligtasan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang iba ay naaawa, habang si Doña Carmen at Janine ay nakatayo sa gilid. May mga ngiting mapanlibak na tila ba nanamnam na nila ang tamis ng tagumpay. Hawak na ni Ben ang dokumentong magtatapos sa kalayaan ni Clara. Ang papel na magpapatibay sa kanyang kapangyarihan bilang bagong hari ng mga Valdez. Subalit sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang dambuhalang pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng nagkiskisang kahoy sa sahig ay bumasag sa atensyon ng lahat at ang bawat paningin ay nabaling sa likuran. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa liwanag ng labas, humahakbang ng may pambihirang dangal at katatagan. Ang katahimikan ay naging mas malalim pa sa isang balon nang tuluyang pumasok si Clara. Hindi siya ang babaeng gusgusin, takot at tulala na inaasahan nilang makita. Siya ay nakasuot ng isang dumadaloy na pulang bestida na tila nagniningas na apoy sa gitna ng malamig na gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang matapang at matingkad na pulang lipstick na sumasalamin sa kanyang nag-aapoy na determinasyon. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa makinis na sahig ay lumikha ng isang ritmo ng katarungang papalapit. Ang mukha ni Ben ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang dokumentong hawak niya ay unti-unting nayupi sa panginginig ng kanyang mga daliri. Si Janine naman ay napaatras. Ang kanyang baso ng champagne ay muntik ng malaglag sa labis na pagkabigla, habang si Doña Carmen ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng itinuring nilang baliw ay naglalakad ngayon ng may ulo na nakataas. Ang mga mata ay nagniningning sa linaw at talas, diretsong nakatingin sa mga taong nagtangka sa kanyang buhay at yaman. Ang baon ng bulungan ng mga panauhin ay napalitan ng isang nakabibinging pagkagulat. Anong ginagawa ng baliw na yan dito? Nanginginig at nagigigil na bulong ni Doña Carmen. Mabilis siyang sumenyas sa mga security guard na nakatayo sa paligid upang kaladkarin palabas si Clara. Subalit sa kabila ng kanyang mga utos, walang sino man sa mga lalaking nakasuot ng uniforme ang gumalaw. Ang mga tauhang nakapaligid sa kanila ay hindi na ang mga dating binabayaran ni Ben. Sila ay ang mga tauhan ni Samuel na handang protektahan ang tunay na reyna ng mga Valdez. Ang bawat tangka ni Doña Carmen na gumawa ng eksena ay hinarang ng matitigas na katawan at matatalim na tingin ng mga bagong bantay. Dahan-dahang umakyat si Clara sa hagdan patungo sa entablado. Bawat baitang na kanyang tinatapakan ay tila isang pagdurog sa mga kasinungalingang binuo ni Ben. Nang makarating siya sa tapat ng kanyang asawa, isang malamig at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang takot niyang inabot ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Ben. Ang tunog ng kanyang paghinga na dumaan sa speaker ay nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Tinitigan niya si Ben ng direkta sa mga mata, isang tingin na puno ng pagkamuhi at pangungutya. I'm sorry if I'm late for my own funeral, Ben. O baka naman masyadong napaaga ang selebrasyon niyo? Boses ni Clara ay kalmado, malinaw, at may awtoridad na tila isang kulog. Sa gitna ng katahimikan, lumingon siya sa mga panauhin. Binigyan sila ng isang marangal na pagyuko bago muling nagsalita. Magandang gabi sa inyong lahat.
Marahil ay marami kayong naririnig tungkol sa akin ngayong gabi. Ang sabi ng asawa ko, hindi ko na raw alam ang ginagawa ko. Ang sabi niya, kailangan ko na raw ng kapayapaan sa isang pasilidad dahil nawawala na ako sa sarili ko. Sandaling tumigil si Clara, hinayaan niyang bumaba ang bigat ng kanyang mga salita sa pandinig ng lahat. Ngunit tingnan niyo ako. Ako ba ang mukhang nawawala sa sarili? O baka naman ang asawa ko ang masyadong nabulag ng kasakiman kaya hindi na niya nakikita ang katotohanan? Ang buong bulwagan ay muling nabalot ng bulungan, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon na kay Ben nang may pagdududa. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng mga larawan. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang matalim na liwanag na nagbubunyag sa dilim ng pagkatao ni Ben. Si Janine ay pilit na nagtatago sa likod ni Doña Carmen, ngunit ang bawat tingin ni Clara ay tila isang punyal na humahabol sa kanya. Sa sandaling iyon, ang entablado na inakala ni Ben na magiging pedestal ng kanyang kapangyarihan ay naging isang lalamunan ng impyerno na handang lumamon sa kanya ng buo. Clara stood tall, a queen reclaimed, ready to unleash the first strike of a truth that would shatter their world forever. Ang bawat kislap ng liwanag mula sa higanteng screen sa likuran ni Clara ay nagsilbing mga matatalim na saksi sa katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng lupa. Sa isang kumpas ng kamay ni Samuel mula sa gilid ng bulwagan, ang mga dokumento ng bangko ay isa-isang lumitaw sa harap ng lahat. Ang mga numero na kulay pula at itim ay tila mga langgam na gumagapang sa dangal ni Ben at Janine. Ipinapakita ang bawat sentimong ninakaw mula sa pondo ng mga Valdez patungo sa isang lihim na account na nakapangalan kay Janine Reyes. Ang mga bulungan ng mga negosyanteng panauhin ay unti-unting naging isang malakas na ugong ng pagkadismaya at paghatol. Hindi na makapagsalita si Ben, ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng isang malaking bato habang pinagmamasdan ng kanyang buong imperyo ng kasinungalingan na unti-unting naglalaho sa harap ng publiko. Hindi pa doon nagtapos ang pasakit ni Clara para sa mga tampalasan. Isang mabilis na pagpapalit ng larawan sa screen ang naganap. At doon ay umalingaw-ngaw ang malinaw na recording ng boses na nakuha ni Manang Rosa. Ang bawat salitang binitawan ni Ben at Janine tungkol sa kanilang balak na gawing baliw si Clara at agawin ang lahat ng ari-arian nito ay narinig ng bawat taong naroroon. Ang pagtataksil na kanina lamang ay isang usap-usapan ay naging isang hubad na katotohanan. Nanlalamig ang mga kamay ni Janine. Ang kanyang mukha ay tila naging papel sa kaputian habang pilit na humahanap ng paraan upang makatakas sa mga matang mapanghusga ng lipunan. Sa gitna ng kahihiyan, sumabog ang galit ni Doña Carmen. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding hiya na nararamdaman niya sa harap ng kanyang mga kaibigang alta sosyedad. Sinunggaban ng matanda ang braso ni Janine at akmang sasampalin ito upang iligtas ang sariling mukha. Ngunit isang malamig na tinig mula kay Clara ang nagpatigil sa lahat. "Huwag mong saktan ang kaibigan ko, Mama," wika ni Clara na may kasamang mapait na ngiti. "Dahil sa kanya, nalaman ko kung gaano kawalang halaga ang tiwala na ibinigay ko sa inyong dalawa ng anak ninyo. Let her speak." Hayaan nating ipaliwanag ni Janine kung paano niya nagawang ahasin ang asawa ng babaeng tumulong sa kanya noong wala siyang makain. Sa isang desperadong hakbang, humagulgol si Janine at lumuhod sa harap ni Ben. Ginamit niya ang kanyang huling baraha, ang kanyang umbok na tiyan. "Ben, huwag kang maniniwala sa kanila. Pilit nila tayong sinisira. Isipin mo ang baby natin. I am carrying your child, Ben. Siya ang magiging tagapagmana mo, hindi ba? Don't let Clara destroy our family." Ang kanyang pagsusumamo ay tila isang nakalulunos na dula, puno ng mga luhang buwaya na layuning kumuha ng simpatya. Sandaling nag-alinlangan ang mga panauhin, ang ilan ay nagsimulang maawa sa inosenteng buhay na nasa sinapupunan ng traidor. Maging si Ben ay tila nakahanap ng maliit na butas
upang makabangon muli. Yakap ang pag-asang ang kanyang dugo, at laman ang magliligtas sa kanya mula sa bilangguan. Ngunit sa sandaling iyon, ang mabibigat na hakbang ni Samuel ay umaling-awngaw sa kahabaan ng entablado. Hawak niya ang isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang laboratorio. Sa isang marahas, ngunit tiyak na pagkilos, inihagis ni Samuel ang mga papeles sa mukha ni Ben. Ang bawat pahina ay dahan-dahang lumipad sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalalanta sa gitna ng bagyo. Hindi sa'yo ang batang iyan, Ben. Malamig na pahayag ni Samuel na nagpatahimik maging sa pintig ng puso ng mga naroroon. Iyan ang resulta ng DNA test na kinuha namin mula sa sample ng dugo ni Janine noong huli siyang magpa-check up. Ang ama ng batang iyan ay ang dati niyang boyfriend na nakakulong ngayon dahil sa droga. Ginamit ka lang niya, Ben. Ginamit ka niya para magkaroon ng marangyang buhay, gaya ng paggamit mo sa kapatid ko. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging nakabibingi. Si Janine ay tila nawalan ng lakas at napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagkabuko. Si Ben ay dahan-dahang napatingin sa kanyang mga kamay. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho ng mas malala pa sa isang lindol. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang kanyang dangal, ang kanyang asawa, at ang kanyang kumpanya ay itinaya niya para sa isang batang hindi man lang sa kanya. Ang matinding puot ay nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng katinuan ni Ben. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit, hindi kay Janine, kundi kay Clara, na nakatayo ng marangal sa kanyang tapat. Sa paningin ni Ben, si Clara ang may kasalanan ng lahat ng kanyang pagbagsak. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang desperasyon, biglang sumigaw si Ben at mabilis na sumugod patungo kay Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakadirekta sa leeg ng asawa. Samantala, si Janine ay tila naging dayuhan sa sarili niyang mundo. Araw-araw napasa ng bigat ng kahihiyan at ang sakit ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Para naman kay Clara, ang makita silang humaharap sa bunga ng kanilang mga ginawa ay hindi nagdala ng tuwa, kundi isang tahimik na pakiramdam ng paglayo sa nakaraan. Hindi na niya kailangang mabuhay sa galit at hinanakit. Ang tunay niyang tagumpay ay ang mapayapa at masayang buhay na mayroon siya ngayon. Ang bawat daliri ni Ben ay tila mga kuko ng isang halimaw na nagpupuyo sa galit habang mabilis siyang sumusugod patungo sa leeg ni Clara. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kamay sa namumutlang balat ng asawa, isang mas mabilis at mas matatag na puwersa ang humarang sa kanya. Si Samuel, na kanina pa nakahanda, ay marahas na hinuli ang dalawang braso ni Ben at sa isang malakas na pagpihit ay ibinalibag ang huli sa makinis na sahig ng entablado. Ang mabigat na pagbagsak ng katawan ni Ben ay lumikha ng isang tunog na nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Kasunod ang mabilis na pagkilos ng mga tauhan ni Samuel upang daganang at gapusin ang nagpupumiglas na lalaki. Ang mga panauhin ay napasinghap sa takot. Ang iba ay napayakap sa kanilang mga kasama habang pinagmamasdan ang tuluyang pagkawala ng katinuan ng dating kagalang-galang na si Ben Santoso. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan at pumasok ang isang pangkat ng mga pulis na pinangunahan ni Inspector Ramos. Ang malamig at kulay abo nilang uniforme ay nagdala ng isang uri ng pinal na katarungan sa loob ng silid. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Clara. Kahit nanginginig ang kanyang buong katawan mula sa muntik ng pagsalakay ng asawa, tumayo siya ng matuwid sa harap ng mga opisyal. Mula sa kanyang maliit na pitaka, inilabas niya ang isang maliit na bote ng mga puting tableta at ang mga opisyal na resulta ng laboratorio na nagpapatunay na ang mga ito ay mga mapanganib na gamot na nagdudulot ng halusinasyon. Inuulat ko ang lalaking ito at ang kanyang kasabwat na si Janine Reyes sa kasong muling pagtatangkang pumatay sa akin at sa aking anak.
Pahayag ni Clara sa isang tinig na bagaman may bakas ng pait, ay puno ng awtoridad. Ginamit nila ang mga gamot na ito upang sirain ang aking isipan at itago ang kanilang mga krimen. Sa sandaling iyon, lumapit si Manang Rosa mula sa gilid ng entablado. Ang matanda ay nakayuko ngunit may paninindigan sa kanyang mga hakbang. Sa harap ng mga pulis at ng lahat ng mga saksi, isinalaysay ni Manang Rosa kung paano niya nakita ang pagpapalit ng mga gamot at ang mga lihim. Napag-usap ni na Ben at Janine sa loob ng mansyon. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga pako na lalong nagbaon sa dalawang traidor sa kanilang kinasasadlakan. Ang malamig na paglapat ng bakal na posas sa mga pulso ni na Ben at Janine ay nagmarka ng katapusan ng kanilang malayang pamumuhay sa karangyaan. Si Janine ay humagulgol ng malakas. Ang kanyang muka ay puno ng uling ng nasirang pangarap, habang si Ben ay nakatitig lamang sa sahig, nilalamon ng sariling puot at pagsisisi. Si Doña Carmen naman, na hindi na nakayanan ang matinding kahihiyang idinulot ng kanyang anak, ay unti-unting nawalan ng malay at napasandal sa mga bisig ng mga kasambahay bago tuluyang isinakay sa ambulansya sa ilalim ng pagmamasid ng mga awtoridad. Habang hinihila ang mga salarin palabas ng bulwagan, nanatiling nakatayo si Clara sa gitna ng entablado. Pinanood niya ang bawat hakbang nila palayo, ramdam ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang balikat. Ang bawat alaala ng mga gabing ginugol niya sa kadiliman, ang bawat sampal na tinanggap niya ng tahimik, at ang bawat luhang ibinaon niya sa unan ay tila naglaho na parang usok. Ang katarungang matagal niyang ipinagdasal ay narito na sa kanyang harapan, hubad at walang pagkukuwari. Ngunit sa gitna ng kanyang pananagumpay, isang matalim at nakapupunit na sakit ang biglang gumuhit mula sa kanyang ibabang bahagi patungo sa kanyang likuran. Napahawak ng mahigpit si Clara sa gilid ng podium. Ang kanyang muka ay agad na nabalot ng pawis at pait. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at putol-putol. Napansin ni Samuel ang biglang pagbabago sa kulay ng muka ng kapatid at agad itong dinaluhan. Ang masidhing emosyon at ang pisikal na tensyon ng gabing iyon ay nagdulot ng isang hindi inaasahang reaksyon sa kanyang katawan. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila nagpa siyang hindi na maghintay pa ng tamang panahon upang masilayan ang mundong katatapos lamang linisin ng kanyang ina. Sa bawat pagkirot na nararamdaman ni Clara, isang katanungan ang pilit na sumisiksik sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pakikipaglaban para sa katarungan, sapat kaya ang kanyang natitirang lakas upang dalhin ang kanyang anak sa isang ligtas na simula? Ang malakas na sigaw ni Samuel para sa isang saklolo ang huling boses na narinig ni Clara bago tuluyang mabalot ng puting liwanag ang kanyang paningin. Ang bawat mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng stretcher sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang karera laban sa tadhana. Sa ilalim ng nakasisilaw na puting liwanag ng kisame, ang paningin ni Clara ay malabo at putol-putol, ngunit ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang mahigpit na pagkakahawak ni Samuel sa kanyang kamay. Ang init ng palad ng kanyang kapatid ay nagsilbing angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng sakit na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Bawat paghabol niya sa kanyang hininga ay puno ng pait, ngunit may kasama ng paninindigan. Hindi katulad ng mga nagdaang gabi sa loob ng madilim na mansyon kung saan siya ay nag-iisa at nanginginig sa takot. Ngayon ay nararamdaman niya ang tunay na proteksyon ng kanyang sariling dugo at laman. Sa loob ng silid panganganak, ang bawat segundo ay tila isang taon sa bigat at bagal. Ang mga alaala ng kataksilan ni Ben at ang mga mapanirang salita ni Janine ay muling naglaro sa kanyang isipan, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ito ni Clara bilang lakas. Bawat pagkirot ng kanyang sinapupunan ay tinanggap niya ng may kasamang dalangin. Iniisip na ang bawat hapdi ay isang hakbang
patungo sa kalayaan ng kanyang anak. Sa labas ng pinto, hindi mapakali si Samuel habang katabi si Manang Rosa na walang tigil sa paghaplos sa kanyang mga rosaryo. Ang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa tahimik na pagsusumamo sa langit. Ang pagkakaisa ng kanilang mga puso sa mga sandaling iyon ay nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa kasinungalingan, kundi sa katapatan at sakripisyo. Matapos ang tila walang katapusang pakikipagbuno sa sakit, isang matinis na tinig ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang unang iyak ng isang sanggol ay umalingaw-ngaw. Isang tunog na nagpahayag ng tagumpay laban sa lahat ng mga nagtangkang pumatay sa kanyang kinabukasan. Sa sandaling mailapag ang maliit at mainit na katawan ng kanyang anak sa kanyang dibdib, ang lahat ng pagod at pighati ni Clara ay tila naglaho na parang bula. Ang mga luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi ay hindi nagaling sa sugat ng puso, kundi mula sa isang balon ng wagas na kaligayahan. Isang napakagandang baby girl ang nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay, isang anghel na isinilang mula sa apoy ng pagsubok. Habang mahimbing na natutulog ang sanggol sa kanyang mga bisig, pumasok si Samuel sa silid nang may banayad ng ngiti at mga matang namamagarin sa galak. Lumapit siya at marahang humalik sa noo ng kanyang kapatid bago kinuha ang pagkakataon na buhatin ang kanyang pamangkin. Ang tagpong iyon ay punong-puno ng paghilom, isang sandali kung saan ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan ay tuluyan ng napatawad. Sa gitna ng kanilang munting selebrasyon, isang balita ang hatid ni Samuel mula sa mga awtoridad. Si Ben, sa harap ng matinding ebidensya at sa takot na mabulok sa bilangguan, ay nagsimula ng ilahad ang lahat ng kanyang mga krimen. Wala na itong kawala, at ang bawat pahina ng kanyang kasamaan ay isa-isa ng binabasa ng batas. Isang buwan ang mabilis na lumipas at ang sugat sa katawan ni Clara ay unti-unti nang naghilom, ngunit ang sugat sa kanyang kaluluwa ay nangangailangan pa ng isang huling hakbang. Nakasuot ng simpleng itim na damit, tumayo si Clara sa harap ng malaking pintuang bakal ng pasilidad ng bilangguan. Hawak niya ang isang puting sobre na naglalaman ng kanyang kalayaan. Sa likod ng makapal na salamin, naghihintay ang lalaking dating itinuring niyang mundo, ngunit ngayon ay isang estranghero na lamang na may malamig at tiyak na kapalaran. Ang katanungang nananatili sa puso ni Clara ay hindi na kung bakit siya trinaydor, kundi kung handa na ba siyang harapin ang huling salitang magpuputol sa lahat ng kanilang ugnayan. Ang bawat hakbang ni Clara sa loob ng malamig na pasilyo ng piitan ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang bangungot na nais na niyang ibaon sa limot. Ang amoy ng lumang bakal at semento ay humahalo sa bigat ng hanging, tila ayaw dumaloy sa kanyang mga baga. Pagdating sa silid ng panayam, nakita niya si Ben na nakaupo sa kabilang panig ng makapal na salamin. Ang dating makisig at palaging maayos na asawa ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Gusot ang kanyang suot na kulay dalandan, malalim ang mga mata, at bakas ang panginginig sa kanyang mga kamay. Nang magtama ang kanilang mga paningin, pilit na bumuo ng isang mapait na ngiti si Ben. Isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang karisma upang muling pasukin ang puso ni Clara. Sa sandaling hawakan ni Ben ang telepono upang magsalita, ang kanyang boses ay naging basag at puno ng huwad na pagsusumamo. Sinubukan niyang gamitin ang huling baraha na akala niya ay tatalabas sa kanyang asawa, ang kanilang anak. Mahal, please, give me another chance. Nagkamali ako, nabulag ako ng ambisyon. Isipin mo ang baby natin. She needs a father, Clara. Hindi mo ba kayang patawarin ang ama ng anak mo para sa kapakanan niya? Ang bawat salita ni Ben ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin, walang bigat at walang katotohanan sa pandinig ni Clara. Tinitigan ni Clara ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo
nang walang anumang bakas ng galit o pait. Ang matinding emosyon na dati ay nagpapaiyak sa kanya sa gabi ay napalitan na ng isang nakabibinging katahimikan. Napagtanto niya na ang galit ay para lamang sa mga taong may halaga pa sa ating buhay. Ngunit para kay Ben, ang natitira na lamang ay ang malinis na kawalan. Marahan niyang inilabas ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Isang dokumento ng opisyal na annulment na mayroon ng lagda ng korte at ng kanyang abogado. I am not here to talk about forgiveness, Ben. I am here to close the door. Kalmadong sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit isang saglit. Ang anak ko ay may pamilya. Mayroon siyang Kuya Samuel, mayroon siyang Manang Rosa, at higit sa lahat, mayroon siyang ina na handang maging sapat para sa kanya. Ang tanging papel mo na lang sa buhay namin ay ang magsilbing paalala na ang lahat ng kasamaan ay may hangganan. Don't call me mahal ever again, because that woman you called mahal died the moment you tried to steal her mind. Tumayo si Clara at hindi na hinintay pa ang anumang sagot mula sa lalaking ngayon ay nagsimula ng humagulgol at humampas sa salamin sa desperasyon. Ang tunay na paglaya ay hindi lamang ang paglabas sa mga pader ng piitan, kundi ang tuluyang pagputol sa mga kadena ng pagmamanipula na matagal nang gumapos sa kanyang kaluluwa. Paglabas niya ng gusali, hinarang siya ng isang matandang babaeng nakaupo sa isang lumang wheelchair sa labas ng gate, si Doña Carmen. Ang dating mapagmataas na biyenan ay tila isang basang sisiw na ngayon, humihingi ng tulong at muling binubuhay ang utang na loob na nararapat daw ibigay ni Clara bilang manugang. Sa isang marangal ngunit distansyadong pagkilos, inabutan ni Clara ang kasama ng matanda ng isang maliit na sobre ng tseke. Sinabi niya na iyon ang huling tulong na matatanggap nito mula sa kanya upang makapasok sa isang dissenting home for the aged, bilang kabayaran sa huling piraso ng utang na loob na kailanman ay hindi niya nais bitbitin sa kanyang bagong simula. Pagkatapos nito, tumalikod si Clara at naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Doon, sa loob ng kotse, nakita niya si Samuel na maingat na karga ang kanyang munting anak na himbing na natutulog. Sa bawat pag-alon ng buhok ng kanyang sanggol, naramdaman ni Clara ang isang napakatamis at napakagandang uri ng kapayapaan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang maliliit na kamay ng kanyang anak, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan tungkol sa hinaharap. Paano niya ipapaliwanag sa batang ito balang araw ang madilim na kasaysayang pinagmulan ng kanyang pangalan, at sapat na ba ang pagmamahal na ibinibigay niya upang matakpan ang bawat bakas ng sakit na iniwan ng kanyang ama? Ang bawat silid ng mansyon ng mga Valdez na dati ay nababalot ng madilim na anino at lihim na pagtataksil ay napalitan na ngayon ng masiglang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Lumipas ang 2 taon mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ni Ben, at sa bawat sandaling nagdaan, unti-unting muling nabuo ni Clara ang kanyang pagkatao mula sa mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sugatang puso. Ngayon, nakatayo siya sa tapat ng kanyang malawak na mesa sa itaas na palapag ng Valdez Group. Ang bawat dokumentong kanyang nilalagdaan ay hindi na mga kasulatan ng pagpaparaya, kundi mga proyektong naglalayong magbigay ng boses at lakas sa mga kababaihang nakararanas ng pang-aabuso sa loob ng sarili nilang tahanan. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng takot. Ang bawat guhit ng kanyang ekspresyon ay puno ng awtoridad at isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pumasok si Samuel sa loob ng opisina. Suot ang kanyang pamilyar na ngiti na palaging nagpapaalala kay Clara na hindi na siya muling mag-iisa sa kanyang mga laban. Bilang pinuno ng operasyon at seguridad ng pamilya, naging katuwang ni Clara ang kanyang kapatid sa muling pagpapatatag ng kanilang pangalan.
Ang kanilang ugnayan ay hindi na nabubuhay sa anino ng pagsisisi, kundi sa liwanag ng muling pagtanggap at walang kondisyong pagmamahal. Marahang ipinatong ni Samuel ang kanyang kamay sa balikat ng kapatid, isang kilos na nagpapahiwatig ng kanyang paghanga sa katatagang ipinamalas ni Clara sa nakalipas na 2 taon. The guests are arriving, Clara. Handa na rin si Manang Rosa sa garden. Masayang balita ni Samuel habang inaayos ang kanyang kurbata. Sa malawak na hardin ng mansyon, kung saan ang mga bulaklak ay sadyang namumukadkad ng sabay-sabay sa gitna ng tag-init, naroon si Manang Rosa. Ang matandang kasambahay ay hindi na itinuturing na isang hamak na tagapagsilbi. Siya na ang tumatayong pundasyon at tagapangalaga ng kanilang tahanan. Sa bawat pag-aayos niya ng mga makukulay na banderitas at mga bulaklak sa ibabaw ng mahabang mesa, makikita ang labis na pasasalamat sa kanyang mga mata. Para kay Manang Rosa, ang makitang muli ang pamilya Valdez na nagkakaisa at malayo sa anumang lason ng kataksilan ay ang pinakamagandang gantimpala na kanyang natanggap sa kanyang buong buhay. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang dalangin. Nagpapasalamat sa langit dahil binigyan sila ng pagkakataong makabangon mula sa abo ng kanilang pagkawasak. Ito ang ikalawang kaarawan ng munting anghel ni Clara. Ang batang binigyan niya ng pangalang Esperanza bilang simbolo ng pag-asang sumibol sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Ang tunog ng mga yabag ng maliliit na paa sa ibabaw ng damuhan ay tila isang napakagandang musika na pumupuno sa bawat sulok ng hardin. Mabilis na tumakbo ang bata patungo kay Clara nang makita nito ang kanyang ina. Yumuko si Clara at buong pusong binuhat ang kanyang anak. Inilubog ang kanyang mukha sa malambot at mabangong leeg ng sanggol. Ang bawat mahina at inosenteng halakhak ni Esperanza ay tila isang mahiwagang gamot na tuluyang nagpahilom sa bawat natitirang sakit sa puso ni Clara. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Clara na ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pagpapanggap na baliw, ang pagtanggap ng sampal, at ang pagtataksil ng mga pinagkatiwalaan ay bahagi lamang ng isang mas malaking kwento ng pagtatagumpay. Habang nakaupo ang pamilya at ilang malalapit na kaibigan sa paligid ng mesa, ang hangin ay nababalot ng tunay na kagalakan at katapatan. Wala ng mga plastik na ngiti, wala ng mga mapanlinlang na bulong. Ang bawat pagtataas ng baso para sa isang toast ay puno ng kahulugan. Tumingala si Clara sa asul na kalangitan at tahimik na nagpasalamat. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang pabigat na kanyang kailangang itago, kundi isang aral na kanyang ibabahagi sa mundo. Ang sugat na iniwan ni Ben at Janine ay naging isang pilat na sumisimbolo sa kanyang lakas. Sa gitna ng pagdiriwang, dahan-dahang hinaplos ni Clara ang pisngi ng kanyang anak habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang katarungan ay hindi lamang natatagpuan sa loob ng korte o sa likod ng rehas, kundi sa kakayahan ng isang tao na muling ngumungumiti ng buong puso at mabuhay ng walang takot sa bukas. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang napakagandang simula ng wagas na pag-ibig at kapayapaan. Ang bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng kanilang ancestral estate ay tila isang huling tuldok sa isang makapal na aklat ng pighati na matagal nang isinara ni Clara. Ang kulay kahel at lilang langit ay nagbibigay ng isang uri ng init na hindi lamang tumatama sa balat, kundi humahalayhay hanggang sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng 2 taon, natutunan ni Clara na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagkawala ng mga problema, kundi sa pagkakaroon ng lakas na harapin ang bawat umaga nang walang takot sa mga anino ng kahapon. Ang mansyon na dati ay saksi sa kanyang mga nakatagong luha ay isa na ngayong buhay na monumento ng kanyang tagumpay at muling pagkabuo. Sa malayong sulok ng lungsod, sa loob ng malamig at madilim na selda, ang pangalan ni Ben Santoso
ay unti-unti nang nilalamon ng limot. Ang lalaking dati ay naging sentro ng kanyang mundo ay isa na lamang bilang sa ilalim ng batas, nagbabayad sa bawat kasamaang kanyang itinanim. Wala na ang marangyang buhay, wala na ang kapangyarihan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang boses ng kanyang sariling pagsisisi na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kanyang piitan. Samantala, si Janine ay tila naging dayuhan sa sarili niyang mundo. Araw-araw na pasan ng bigat ng kahihiyan at ang sakit ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Para naman kay Clara, ang makita silang humaharap sa bunga ng kanilang mga ginawa ay hindi nagdala ng tuwa, kundi isang tahimik na pakiramdam ng paglayo sa nakaraan. Hindi na niya kailangang mabuhay sa galit at hinanakit. Ang tunay niyang tagumpay ay ang mapayapa at masayang buhay na mayroon siya ngayon. Nang tanungin siya ni Samuel isang gabi kung napatawad na ba niya ang lahat, isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang krimen o ibinalik ang tiwala sa mga nagtaksil. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang alisin ang mga kadena ng puot na nag-uugnay sa kanya sa mga taong iyon. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon at pinakawalan niya ang huling piraso ng hininga ng kanyang galit upang magkaroon ng puwang ang wagas na pag-ibig para sa kanyang anak at sa kanyang muling nabuong pamilya. Ang katahimikan sa loob ng kanilang tahanan ay wala ng halong kaba. Ito ay isang katahimikang puno ng seguridad at pagmamahal. Ang pinakamahalagang aral na baon ni Clara sa kanyang bagong simula ay ang katotohanang ang kabutihan ng puso ay dapat palaging may kasamang talas ng isip. Ang bulag na pagsasakripisyo ay hindi kailanman susi sa kaligayahan, kundi isang paanyaya sa mga mapagsamantala. Natutunan niya na ang isang babae ay maaaring mabasag ng pira-piraso, ngunit meron siyang kapangyarihang pulutin ang bawat piraso, at rito ay bumuo ng isang bersyon ng sarili na mas matatag, mas matalino, at mas marangal. Ang bawat pilat sa kanyang pagkatao ay hindi na tinitingnan bilang isang kapintasan, kundi bilang mga gintong tahi na nagdurugtong sa kanyang bagong buhay. Habang karga niya si Esperanza at nakatingin sa malawak na karagatan, naramdaman ni Clara ang mahinang ihip ng hangin na humahaplos sa kanyang buhok, tila isang malambing na basbas mula sa langit. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay patuloy na dumadaloy at sa bawat pagtatapos ay palaging may nakatagong isang napakagandang simula. Wala na ang mga lihim, wala na ang pagpapanggap. Sa harap ng lumulubog na araw, si Clara Valdez ay hindi lamang isang nakaligtas. Siya ay isang babaeng tuluyan ng nakalaya, nagmamahal, at handang yakapin ang bawat bukas ng may ngiti sa kanyang mga labi.